Ano kantayan apa? Doa kan doa kan dari sa intrinsic na ka. Wow, I love it. Get this. Please don't throw it away. Take it, okay? Thank you. Are you in debt, Indonesian? Ay! Sorry, Dan. Okay, itabi mo siya. Wala pa ako tanong. Wala ako. Sorry. Ako burawan. Ika na. Ha? Sa sushi kanina. May hipon pala. Nasyaran na yun, nak. 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 Nak, nasyaran na yun. Gusto mo mag-share? Huwag mong itapan na. Para sa mga kami bago pa natulog pag tapon na. Get this. Ganda naman. You don't have to pay for it. It's free. Just read it later. Ganda. So, dito sa ano ko pa. Ayan. Medyo usad ka ng ganun para makuha. Ang ibig sabihin lang yan, preparation. So, sabi kasi dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda ng Diyos sa tao na minsan ay mamatay. Sa kamatayan ng tao, yun ang paghuhukom ng Diyos sa tao. May tanong po ako sa inyo. Alam niyo naman na temporary lang tayo dito sa mundo. Totoong mamamatay talaga tayo. Pero di natin alam kung kailan yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Wala tayong alam yan. Pag sinabi ng Diyos na ngayon na yung araw ng kamatayan ko sa mundo, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, wag mo na ngayon kakakuhan ka, di ba? Yes. Ngayon, important yung dyan na sa inyo. Ikaw silang kaya naman sa inyo. Ang tanong ko sa inyong dalawa dahil siya. Sa oras na ipagkaloob sa inyo ng Panginoon, nakatagdag araw para sa inyo na kayo na ikaw siya ng Diyos ng Christ sa Panginoon. Kayo ba ay 100% sure na kayo ay napapasok sa Diyos? Basta tignan mo na eh. Salamat sa anis sa inyo.
salamat kasi super welcome sa inyo. Nagkakagi ako ng salita ng Diyos. Halakayaan yung tulungan ko kayo kasi sa ano, Bible, hindi sa sarili ko lang kasi sarili kong sisilan ako wala ko papangyari yung pag-ibig ako nagdadawal ng God. Sarili ko sa mga chapter 3 verse 10, malinaw, sabi na sila ng Bible, as it is written, there is no mentions one. So, ibig sabihin, lahat talaga nagkakasama sila. As long as tao tayo, makasalanan tayo. Kahit yung mga mahal mo sa buhay, mga taong nakakatilala sa'yo, malapit sa'yo, ang tingin nila na makabuti ng tao. Pero iba na sa lahat pa natin. Lahat tayo makasalanan. So, dahil dyan, sabi sa verse 23, sabi, for all have achieved come short of the sa lahat ng kinala, hindi natin ngayon ako ng kapwa sa piling ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal, ang tuwid na sa lahat. Ang kasalanan ng tao, hindi talaga pera sa Diyos. At yung kasalanan niya, may kapagaran. Sabi sa Romans, isang verse na to, dalawang tukoy. Bad news, unahin muna natin yung bad news. Mamaya siya, good news. Ang sabi, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan natin sa kamatayan. Kasi, ito yung kamatayan na hindi natin pwedeng makontrol. Hindi natin pwedeng bayaran ng good works sapagkat lahat tayo makasalanan. Ang kamatayan na tinutukoy dito is yung eternal separation ng tao sa Diyos. Sabi sa Revelation, chapter 5, verse 8. Sabi dyan, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars. Walang sinabi na exempted yung little lies at saka yung white lies. So, literal talaga. Kahit i-justify natin na white lies naman yung little lies, still hindi siya accepted sa Panginoon. So, wala namang tao na hindi nagsinungaling. Guilty ka guys. Ako, guilty ako. Kaya, yun yung kaparusahan ng kasalanan natin. Yung itapon yung kaluluwa natin sa impyerno. Yun yung bad news. Dahil sa kasalanan natin. Kung ikaw ang magbabayad ng hatol ng kasalanan mo, sa impyerno ka mapupunta. Kasi walang kabutihan sa'yo. Ganon din sa'yo, ganon din sa akin, sa kanya, sa lahat ng tao. Yun yung bad news. Pero gusto kong ipaunawa sa inyo na yung impyerno, nilikha yun ng Diyos para kay Satanas, hindi para sa tao. Kaya lang, si Satanas, rebellious siya sa Panginoon. Yung way ng pag-rebel niya sa Panginoon, tayo na mga tao na nilikha ng Diyos, akayin niya sa impyerno. Na para hindi may rebel ang katotohanan sa tao. Dahil ayaw ni Satan na ang tao maligtas at mapunta sa langit. Gusto niya ang tao kasama niya maparusahan sa impyerno. Ayaw niya magsolo siya sa impyerno. Kasi doon sa impyerno, wala namang si-share sa'yo ng salita ng Diyos. Yung prayer doon hindi na pakikinggan. Magsisisigaw ka man doon sa impyerno ng respeto, bababuyin ka doon sa impyerno. Yun yung eternal sufferings. Eternal separation ng tao sa Diyos. Pero hindi piling ang Diyos na ang tao ay basta niya na lang itatong sa impyerno. Ito yung sabi ng Bible, ito yung good news. Sabi sa good news, although deserve ko mapunta sa impyerno, deserve mo lahat ng tao. Itong mga oras na ito ngayon, ito
i-reflect niyo personal, na personal invitation nito sa inyo ng Panginoon, na ayaw niya na mapunta kayo sa impyerno. Kaya nga, yung kaligtasan na kailangan ng tao, yung kaligtasan na kailangan mo, kailangan take nyo ngayon personally. Yung mga hapon dito, take nyo as personal. Yung salvation na kailangan mo, kung ikaw yung magbabayad, base sa pansarili mong mabuting gawa, ganun din sa'yo. Sa impyerno ka mabagsak. Kasi walang taong matuwid, lahat tayo makasalanan. Kaya nga, yung salvation na kailangan natin, ireregalo lang sa atin ng Diyos. Ito yung good news. Sabi niya, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan na kailangan natin, yung hapon na ito kailangan nyo, ireregalo lang sa inyo ng Diyos. Ibig sabihin ng regalo, hindi mo yan babayaran. Hindi mo yan pagtatrabahuan. Ang Diyos na ang magtrabaho. Ireregalo na lang sa inyo. Sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Bakit through Jesus Christ? Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi, sabi, kusang pinagkaloob ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. This time, itig mo personal. Na kusang binibigay yan sa'yo ng Diyos. Kusang binibigay yan sa'yo ng Diyos. Sabi, in that while we were yet sinners, kahit tayo makasalanan pa, Christ died for us. Namatay na si Kristo para sa atin. Ginawa yun ni Jesus Christ, hindi ngayon, hindi sa susunod na araw. Ginawa yun ni Jesus noon pa. Tapos niya nang ginawa. More than 2,000 years ago sa cross ng Calvario, anong ginawa ni Jesus? Feeling niya in-offer yung buhay niya sa cross ng Calvario. Siya ay namatay, inilibing, sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Bakit? Kasi, nung mga panahon na yon, hindi tinignan ni Jesus yung kasalanan natin. Kaya nga sabi niya dito, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit tayo makasalanan natin, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi tinignan ni Jesus yung kasalanan natin. Hindi tinignan ni Jesus yung kasalanan mo. Hindi tinignan ni Jesus yung kasalanan mo. Ang tinignan, napalyabolo ka sa paningin niya. Precious ka sa paningin niya. Mahalaga ka sa paningin niya. Alang-alang sa inyo na maligtas, siya na nagbayad. Kasi kung kayo magbabayad, sa impyerno kayo mapupunta. But out of God's unconditional love toward us, ang Diyos na ang nagtrabaho para naligtas tayo. Ligtas tayo. So anong kailangan gawin sa regalo? Like this is the Lord Jesus Christ given to you from God as a gift of eternal life. Are you going to reject the gift of eternal life? Are you going to reject it or receive it? Receive it. Amen. Praise the Lord. Do you acknowledge that you are a sinner? Yes. Are you willing to ask for the forgiveness of your sins? Are you willing to receive the Lord Jesus Christ into your heart by faith? Amen. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, nagsabi 9 at saka 10. Paano tayo nakikipag-usap sa Diyos whenever na gusto natin siya magsama? Amen. Kasi God is a holy God, Almighty God. Whenever we need to talk to God, we go through a prayer. Itong mga oras na to, mag-pray kayo. Itong prayer na to, hindi to ordinary prayer na ginagawa natin din. This is a special prayer. Ang tawag nito, sinner's prayer. Pwede tayo magdasal anytime, any moment. Pero iba yung pagdadasal na may faith, na may pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo Jesus. This time, ang sabi dito, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na nagmula sa kaibuturan ng puso mo, na pinaniniwalaan mo na si Kristo Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maligtas. Ang sabi sa verse 13, ang sabi dyan, kung sino man daw ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Like, for
paniniwala at pananampalataya. Ngayon, ililid ko kayo sa prayer na to. Hindi ko alam kung ano yung laman ng puso nyo. Ikaw lang nakakalam yan, ikaw lang at ang Diyos. It's between you and God. It's a matter of personal relationship with God. Explain ko lang ang prayer na to. Humble yourself in front of God. Acknowledge that you are a sinner. Ask for the forgiveness of your sin. And then, anyayahan nyo si Jesus Christ sa buhay nyo, papasukin nyo sa puso nyo. Isang ganun lang, you already have the gift of eternal life. We can easily pray, but it takes faith to have power of prayer. Kailangan faith lang. Okay? Let's go to a prayer. Nagpatuloy pa rin silang nabuhay, and then nagkaroon pa sila ng mga anak din pa. Pero ano ang namatay sa kanila? Kasi sabi ng panahon ko, kakain niya. Mamatay kayo, sabi niya. Yun po yung sinasabi na spiritual. Ang namatay ko sa kanila, yung spiritual. Kasi di ba po? Pero nagkasala sila. Sila po ay ibig sabihin